Baka hindi ka pinapatigil ng universe. Baka pinagpapahinga ka lang. Nagpapatuloy ang ating gabi sa Manila Midnight Universe. Ito ang oras kung kailan ang pagod ay hindi na lang basta nasa talukap ng iyong mga mata, kundi tila nanunuot na rin sa iyong mga buto. Alam nyo yung pakiramdam na kahit anong kape ang inumin nyo, parang hindi na sapat para gisingin ang diwa mong pagod na. Welcome sa Mr. P's Love Stories. Ako si Zia, ang inyong Midnight Companion, at salamat sa pananatiling gising kasama namin. Nandito na tayo sa loob ng U11, sa kanto ng P. Campa at Espanya. Matapos ang blackout sa rooftop ni Leah at Jax, dinala sila ng kanilang puyat dito sa ilalim ng mga bumbilya ng store na ito. Sa totoo lang mga kapuyat, ako mismo ay napapaisip sa dinami-dami ng pwedeng puntahan para takasan ng dilim. Bakit dito pa rin tayo sa kanto ng Sampaloc, laging bumabagsak? Marahil dahil ang kalsada ng Espanya ay may sariling gravitational pull para sa mga taong hindi pa kayang matulog. Siguro dahil ang bawat puyat ay may kani-kanyang pinaghuhugutan at ang bawat isa sa atin ay naghahanap lang ng isang maliit na isla ng liwanag sa gitna ng karagatan ng dilim. Ngayong gabi, ang ating bintana ay nakatutok sa dalawang taong magkatabi, pero magkaiba ang mundong bitbit. Sa bawat paghinga nila, sa bawat pagtitig sa labas ng salamin, may kwentong nabubuo na hindi kailangan ng maraming salita. Pero sa volume na ito, papapasukin namin kayo sa loob ng kanilang mga isip. Pakikinggan natin ang mga bulong ng takot, ang mga hiling na hindi masabi-sabi, at ang shared frequency na nag-uugnay sa dalawang tao sa gitna ng 4:00 ng madaling araw. Kaya kumuha na uli kayo ng inyong kape. I-adjust ang volume ng inyong earphones. Damhin ang lamig ng aircon at ang amoy ng bagong lutong siopaw. Samahan niyo ako sa 5th volume ng Boarding House Blues. Hawak ni Leah ang kanyang ceramic mug. Ramdam niya ang matinding init na tumatagos sa kapal ng baso, patungo sa kanyang mga palad. Ito ang mismong mug na kanina lang ay naglalaman ng pait at lamig ng kanyang pag-iisa sa rooftop. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, pinuno niya ito ng bagong pag-asa. Lumapit siya sa malaking salaming bintana ng U11, kung saan ang liwanag ng tindahan ay nakikipagbuno sa dilim ng kalsada sa labas. Dito, sa pagitan ng dalawang mundo, muling hinarap ni Leah ang kanyang sarili. Napatitig ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Sa ilalim ng malupit na LED lights ng tindahang ito, tila wala nang maitatago. Kitang-kita ko ang bawat bakas ng puyat, ang malalalim na anino sa ilalim ng aking mga mata, na tila mga uling na iginuhit ng tadhana. Ang puti kong uniforme ay hindi na kasing linis ng tingin ko dito kanina bago mag-blackout. May mga gusot na ito. May mga mansanang tinta sa bulsa. At tila bitbit pa rin ito ang amoy ng hospital ward at basang semento. Sino ba ang babaeng ito? Ito ba ang Leah na ipinagmamalaki ni na mama at papa sa aming baryo? Tuwing tumatawag sila, laging ang naririnig ko ay ang excitement sa boses nila. Anak, malapit na. Kaunting tiis na lang. Magiging nurse ka na. Pero sa sandaling ito, sa harap ng salaming ito,
Pakiramdam ko ay isa akong huwat, isang nagpapanggap. Ang pakiramdam ko ay isa akong batang naliligaw sa dambuhalang Maynila, bit-bit ng isang basong ceramic at isang pangarap na tila mas mabigat pa sa semento. Naramdaman ko ang ghost of expectations na nakatayo sa likuran ko. Nakikita ko ang mga kamay ni Papa na puno ng kalyo mula sa pagsasaka. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya para lang may maipadala sa akin para sa matrikula at boarding house. Ang bawat higop ko ng kape na ito ay tila may halong pait ng kanilang sakripisyo. Paano kung bumigay ako? Paano kung ang shared frequency na naanap ko ngayong gabi ay isang panandaliang pagtakas lang sa realidad na hindi ko na kayang harapin? Pero habang tinitingnan ko ang refleksyon ko, nakita ko rin si Jax. Nakatayo siya sa tabi ko, hindi bilang isang husgado, kundi bilang isang saksi. Hindi niya tinitingnan ang gusot ng uniforme ko. Tinitingnan niya ang tao sa loob nito. Ang mug na hawak ko, na puno ng bagong init, ay naging simbolo ng gabing ito. Kahit gaano pa kalamig ang nakaraan, laging may pagkakataong lagyan nito ng bagong inip. Narinig ko ang boses ng DJ sa radyo ng store. Parehong DJ na pinapakinggan ko. Sinasabi niya na sa ganitong oras, lahat tayo ay pantay-pantay. Walang nursing student, walang fine arts student. Meron lang dalawang kaluluwang naghahanap ng dahilan para magpatuloy. Ang init ng mug sa kamay ko ay dahan-dahang gumagapang sa puso ko. Tila sinasabing, Lia, okay lang na mapagod. Okay lang na hindi maging perpekto. Ang mahalaga, nandito ka pa. At sa pagkakataong ito, hindi ka na nag-iisa sa harap ng salamin. Napansin ni Jax ang malalim na pagtitig ni Lia sa kanyang sariling refleksyon. Para sa isang artist na tulad niya, ang bawat anino at bawat guhit sa mukha ni Lia ay may sariling kwento. Hindi niya nakikita ang isang pagod na estudyante. Ang nakikita niya ay isang obra maestra ng katatagan. Pinagmamasdan ko siya mula sa gilid. Ang paraan ng paghawak niya sa mug niya, mahigpit. Tila ba yon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na maglaho? Sa fine arts, tinuturo sa amin na ang pinakamagandang subject ay hindi yung perpekto ang mukha, kundi yung may soul. At si Lia, punong-puno siya ng kaluluwa sa sandaling ito. May matinding udyok sa loob ko na gusto siyang protektahan. Gusto kong harangan ang mga maputlang ilaw ng Yuliven na tila sinusuri ang bawat kahinaan niya. Gusto kong sabihin sa kanya na ang mga eye bags niya ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi mga medalya ng isang sundalong lumalaban para sa kanyang pangarap. Inosente man pakinggan, pero ayoko na siyang makitang bumalik sa Rome 3B na kasing lamig ng yelo ang pakiramdam. Naalala ko uli ang blueprint ni Papa para sa akin. Maging matatag ka, Jax. Huwag kang maging emosyonal. Pero paano mo hindi mararamdaman ang emosyon sa harap ng ganitong katotohanan? Ang shared frequency na nahanap namin ay hindi lang basta signal. Ito ay isang pangako na sa bawat pagod niya, may isang taong handang makinig. Gusto kong maging shield niya laban sa lahat ng mga expectations na napapabigat sa kanya. Kahit ngayong 4:00 ng madaling araw lang, gusto kong ako muna ang humawak ng bigat na yon. Tumingin ako sa kalsada ng Espanya. Malapit ng umaga. Pero habang hawak niya ang baso na yon at habang nakatayo ako rito, tila tumigil ang oras. Gagawin ko siyang highlight ng gabing ito. Hindi dahil kailangan niya ng tagapagligtas, kundi dahil karapat-dapat siyang makita bilang ang ningning sa gitna ng puyat. Lia, uminom ka na. Baka lumamig na naman yan. Hindi na to lalamig, Jax. Hawak ko na eh. Nagkatinginan ang dalawa.
Sa likod ng counter, si Jomar ay tahimik na nag-aayos ng mga paninda. Pero ramdam niya ang bigat at gaan ng sandaling yun. Ang bawat segundo sa loob ng Yeliven ay naging bahagi ng isang dalas na tanging silang tatlo lang ang nakakaalam. Sa gitna ng Maynila, sa pinakaabalang kalsada ng Sampaloc, nahanap ni Lia at Jax ang isang uri ng katahimikan na mas maliwanag pa sa anumang kuryenteng bumalik. Naupo sina Lia at Jax sa mahabang silya sa tapat ng malaking glass window ng 11. Sa harap nila, ang kalsada ng Espanya ay tila isang ilog ng basang semento na sumasalamin sa mga nanlalabong ilaw ng mga sasakyang maadalang pangdumaan. Hawak ni Lia ang kanyang ceramic mug. Ang init nito ay sumasabay sa usok ng bagong hango na siopaw na inihanda ni Jomar. Sa bawat kagat at bawat higop, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi na nakakailang. Ito ay naging isang uri ng shared frequency. Isang dalas, kung kailan ang dalawang extra anghero ay naging magkakampi sa gitna ng pagod. Kumagat ako sa mainit na tinapay at naramdaman ko ang pagdaloy ng ginhawa sa aking katawan. Higit pa sa lasa, yung init ang nagpapakalma sa akin. Tumingin ako sa labas, doon sa apartment sa tapat, sa bintanang tinatawag naming parola. Kanina sa rooftop, yun ang nagsilbing lighthouse namin sa gitna ng blackout. Ngayon, habang maliwanag ng paligid, nandun pa rin ang ilaw na yun. Tila isang tapat na sundalong ayaw iwanan ang kanyang pwesto. Napaisip ako, what's next? Pagkatapos ng huling piraso ng siopaw na ito, pagkatapos ng huling patak ng kape sa mug ko, kailangan ko nang bumalik. Kailangan ko nang harapin ang hospital ward, ang mga pasyenteng naghihintay, at ang mga clinical instructor na walang pasintabi sa pagpuuna sa bawat mali ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ganun katakot. Ang camaraderie na nahanap ko kay Jax ay tila naging isang layer ng proteksyon sa aking puso. May inosenteng comfort dito sa tabi niya. Hindi ko kailangang maging Nurse Lia dito. Dito, ako lang si Lia. Isang babaeng puyat, pagod, pero ngayon ay may kasama na. Naisip ko yung DJ sa radyo, ang aming midnight companion. Sinasabi niya sa radyo na ang bawat puyat ay may katapusan, pero ang bawat ugnayan ay may simula. Siguro, ang blackout na ito ang naging paraan ng tadhana para paglapitin ng dalawang pader na akala ko ay hinding-hindi magtititigan. Ayokong matapos ang oras na ito. May bahagi sa akin na nag-aalangan na tumayo at magpaalam dahil takot akong maging estranghero na naman kami paglabas ng pinto. Pero habang hawak ko tong mug ko, alam ko na hindi na ako babalik sa pagiging Lia na nag-iisa. Ang shared frequency na ito ay hindi basta-basta maglaalaho kasabay ng pagdating ng umaga. Ito ay isang uri ng ugnayan na kahit walang pangalan, alam naming dalawa na binago kami ng gabing ito. May pag-asa na palang, sumisibol. Kahit 4:00 ng madaling araw pa lang, Napansin ni Jax ang bahagyang pagngiti ni Lia habang nakatingin ito sa malayo. Kahit si Jomar, na abala sa pagpupunas ng counter, ay napapatingin sa kanila ng pasimple. Sa maliit na tindahang ito sa Sampaloc, ang 4:00 ng madaling araw ay hindi na oras ng kalungkutan. Ito ay naging oras ng paghilom at pagkilala. Ang paraan ng paghawak niya sa mug, yung bahagyang pag-ihip niya sa usok ng kape, lahat yun ay tila isang painting na dahan-dahang nabubuo sa harap ko. Sa fine arts, tinuro sa amin ang tungkol sa harmony. Ito yon, ang pagkakatugma ng dalawang magkaibang tono para makabuo ng isang magandang himig.
Naramdaman ko ang matinding pagnanais na protektahan yung moment na to. Ayoko siyang istorbohin sa pagninilay niya. Pero gusto ko ring malaman niya na nandito lang ako. Naalala ko uli ang ghost of expectations na pinag-uusapan namin kanina. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Pero pati ako, ramdam ko rin ang bigat ng pangarap ni Papa para sa akin. Pero sa sandaling ito, habang nakaupo kami rito at pinapanood ang Maynila na gumigising, ang lahat ng yon ay naging malayo. Gusto ko maging bahagi sa lahat ng mga pagsubok na darating sa kanya paglabas namin dito. Gusto kong maiparamdam sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Inosente man o mukhang naive. Pero sa isip ko, ayoko na siyang makitang bumalik sa room 3B na kasing lamig ng yelo ang pakiramdam. Ang frequency na nahanap namin ay hindi lang para sa blackout. Ito ay isang pangako na sa bawat puyat may isang taong laging nakikinig. Tumingin ako sa bintana ng parola sa tapat. Gising pa rin siya. Parang kami. Parang tayo. Gusto kong maging ganoon din sa kanya. Isang ilaw na hindi namamatay kahit gaano pa kadilim ang paligid. Ang hinaharap namin, hindi ko alam kung ano mangyayari mamayang 6:00 ng umaga. Pero ang alam ko, may bago na akong dahilan para umakyat uli sa rooftop. Gagawin ko siyang highlight ng bawat sketching session ko simula ngayon. Dahil sa kanya, nahanap ko uli ang soul na matagal ko nang hinahanap sa aking mga drawing. Huwag mo madaliin ang pag-ubos, Lia. Malayo pa ang 6:00 ng umaga. Nandito lang tayo sa iisang dalas. Salamat, Jax. Hindi ko akalain na ang pinakamagandang bahagi ng puyat ko ngayong gabi ay magsisimula sa isang blackout. Nagkatingin na ng dalawa. At sa sandaling iyon, ang ingay ng Espanya ay tila naging malamyos na musika. Sa loob ng yulivan, sa gitna ng usok ng kape at init ng siopaw, nahanap ni Lia at Jax ang isang uri ng katahimikan na mas maliwanag pa sa anumang kuryenteng bumalik. Ito ang tunay na lakas ng shared frequency. Ang kakayahang gawing sandigan ang bawat pagod at gawing liwanag ang bawat puyat. Dito, nagtatapos ang 5th volume ng Boarding House Blues. Nakita natin ngayong gabi kung paano naging venue ng isang seryosong usapan ang isang simpleng convenience store sa gitna ng puyat. Ang malamig na kape ay napalitan na ng mainit at ang gabi ay tila hindi na kasing bigat ng kanina dahil sa shared frequency na nahanap ni Lia at Jax. Sana, sa inyong pakikinig, naramdaman nyo rin na hindi kayo nag-iisa. Kung kayo man ay nasa loob ng isang store ngayon o nasa inyong kwarto na pilit tinatapos ang inyong mga gawain, tandaan nyo na may libu-libong kaluluwa ang kasabay nyo sa ilalim ng iisang langit ng Maynila. Kung naramdaman nyo ang unti-unting pagbubukas ng kanilang mga puso sa Manila Midnight Universe, huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe sa Mr. P's Love Stories. Ang inyong bawat panonood ay nagbibigay ng init sa aming gabi. Puyat comment of the day. I-comment nyo naman sa ibaba. Naranasan nyo na bang maramdaman yung ghost of expectations? Yung bigat ng pangarap na hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga taong naniniwala sa'yo. At sa gitna ng puyat nyo, sino ang naging shared frequency nyo? Abangan ang susunod na volume sa susunod na Biyernes para sa ating huling volume ng unang kwento.
Ang huling kabanata bago sumikat ang araw. Good night sa inyo, mga kapuyat. At mapapahinga na muna tayo. May bukas pa para sa ating mga pangarap.